ko kayo madinig. Mabuhay si Presidente Duterte! Isang taon na po, ngayong araw na ito, nung kinidnap ng gobyernong ito, ng pamahalaang ito, ang isang Pilipino. Pilipino na nasa Pilipinas, sinakay sa eroplano, kinidnap at diniliver sa ibang bansa. Ang masama noon, pagkatapos ng iwanan doon, pinabanggo na. Walang tulong, walang aid, walang assistant. Parang nag-iwan ng bata sa desierto para mamatay. Hindi po ganyan ang nakasaad sa ating saligang batas. Bukod sa obligasyon ng gobyernong ito sa bawat Pilipino kahit saan mang magbalot siya ng mundo nandoon. Yung pong magnanakaw, yung magnanakaw muna sa ibang bansa, huwag muna yung magnanakaw dito. Yung pong magnanakaw, nanangatulan ng kamatayan sa ibang bansa, nire-representa ng ating gobyerno yun. Pupugutan na lang ng ulo, nire-representa ng gobyerno ng Pilipinas para yung isang buhay ng Pilipino ay mailigtas natin. Nag-o-offer pa tayong magbayad ng blood money para lamang mailigtas ang buhay ng Pilipinong yun. Anong kataksilan ang nag-udyok sa pamahalaan ito para magtapo ng isang Pilipino sa ibang bansa? Isa na lamang po sa apat na haligi ng ating demokrasya ang natitirang pwede nating asahan. Kaya tayo nandito ngayon para makiusap sa kaisa-isang pag-asang natitira sa atin. Ang kagalang-galang, kataas-taasang hukuman ng ating Pilipinas, ng ating bansa. Nakikiusap po tayo, desisyonan nyo na. Hatulan nyo na. Tama bang dinala si Presidente Digong sa ICC? Hindi! Kung sa totoo man, halimbawa na, nung panahon ni Presidente Duterte, halimbawa lamang po, na nung panahon niya hindi gumagana ang ating mga hukuman, kaya walang nagdidimanda sa kanya. Eh ngayong panahon ni Bongbong, hindi pa rin ba gumagana ang hukuman? Gumagana, para yung ano nga nila eh, sampa ng kaso eh. Hindi nga nila dinaan sa hukuman bago nila nilipad. Karapatan ng bawat Pilipino. Due process. Sabi ng mga magagaling na abogado, wala silang makita na pamantayan para yung ICC warrant ay idaan locally. Huwag po kayong maniniwala doon. Dahil maliwanag sa ating saligang batas. Number 1 po sa ating Bill of Rights. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Bago kayo magpalipad ng Pilipino, itaan nyo muna sa korte natin! Napakasimple po ng issue. May karapatan po ba sila o wala? May karapatan po ba si Pangulong Duterte dito sa ating saligang batas? Dapat madesisyon na po yan, masunusin na. Kailangan po ang ating hinihiling. Kaya tayo ipon dito. Salamat sa patuloy na pagsubaybay ninyo sa ating kalayaan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sabay niya? Sabay niya ba yun? Ay, wag na. Ayan! Diretso natin tawagin si General Mitran para sa kanyang pagsasalita. Hello. Mahina na boses ko eh. Kanina, ang lalakas ang boses. Ako mahina na kayo na. Kasi nasa harapan ako ng Supreme Court. Gagalang-galang na Supreme Court. Kayo na lang ang aming tinitingnan ngayon. Wala na kaming ibang tinitingnan ngayon kung hindi Supreme Court, ang ating presidential, ang ating executive, ang ating legislative. Wala nang pag-asa.
Hindi na natin maasahan, kababayan kong Pilipino. Kaya nanawagan ako sa sambayan ng Pilipino, magkaisa tayo kung talagang mahal nyo ang Pangulong Duterte. Mapapatunayan natin kung mahal natin ang ating Pangulong Duterte. Tayo ay magsama-sama, mag-ipon-ipon at manawagan sa lahat ng ahensya ng gobyerno, sa Philippine National Police, sa Armed Forces of the Philippines. Sila ang ating hinihiling. Tingnan nyo ang nangyayari sa bansa. Kayo ang nagpapatupad ng batas. Pero bakit hindi nyo pinapatupad ang batas? Asaan ang batas natin? Nakatago na ba ang ating batas? Nakatago na ba sa likod? O nakatago sa Supreme Court? O saan ba ang ating batas? Sino ba ang nagpapatupad ng batas? Unang-una, ang Philippine National Police. Ang Armed Forces ng kaunihan kung hindi kakayanin ng lahat. Kaya ako, nananawagan sa lahat ng aking dating kabaro. Kailan ang kailangan i-activate ko ang Filipino Guerrilla Forces effective today. Guerrilla Forces, kira! Dahil darating ng China, makikipaglaban na sa China. Hindi ka pa Pilipino. Paras tayong Pilipino, nag-away-away tayo. Pinaghahanda ko na ang Filipino Guerrilla Forces para sa gera ng China. Sa China ang tinuturing ko. Kasi gera na sa Middle East, according to source, na pag tumagal ang gera at sumali ang China at sumali ang Russia, ang China ang unang bubumba sa atin. Dapat tayong Pilipino ay handa. Handa ba tayong Pilipino? Handa ba tayo? Handa si Marcos! Marcos, pagbala! Hindi ko narinig. Handa ba tayo? Handa si Marcos! Handa ba tayo? Marcos ang mauna! Paghandaan natin ang gera sa Middle East. Within 30 days at hindi mahinto ang gera, gutom ang abutin natin. Wala na tayong supply. Pagdating ng 3 buwan, hindi na hinto ang gera. Sigurado ako, may problema na ang gobyerno natin. Ngayon pa lang, hindi na alam ng ating Pangulo kung ano ang gagawin niya. Ang sabi pa nga ng Pangulo, ano ang gagawin natin? Naku po, Umabot sa ulo! patay. Pag ang tao naghawak sa ulo, ano ang gagawin natin? Para yung driver ba nakasero, abusado, nakabangga, sir, wala akong pera, sir eh. So, ganun ang nangyayari sa ating Pangulo ng Pilipinas. Wala nang kaban ng bayan, nagkakamot na lang siya ng noo, nagtatanong sa taong bayan, ano ang gagawin natin? So meaning, besides meaning mga kaibigan, very alarming na po ang ating bansa, hindi lang dito sa problema natin sa bansa, sa korupsyon, sa malita-malita nangyari. Ang isipin natin, yung gera sa Middle East, kaya dapat tayo, lahat ng Pilipino, magkaisa tayo. Kaya ina-activate ko ang Filipino Guerrilla Forces. Ang Guerrilla Forces na ina-activate ko nationwide, International Filipino Guerrilla Forces. Yun ang tutulong sa Philippine National Police at sa Armed Forces of the Philippines. Alam natin na ang Philippine National Police at ang Armed Forces walang kakayahan harapin ang gera sa China. Wala tayong kakayahan kahit sino. Pero may laban tayong Pilipino. Laban! Dahil bihasa tayo sa guerrilla, unconventional warfare. Diyan tayo sanay. Diyan ko sinasanay ang Filipino Guerrilla Forces para ang Armed Forces at ang Philippine National Police sila kaharap doon sa mga papasok. Tayo naman ang harang kada barangay. So mga kababayan ko, muli aking mensahe, babalik po ako sa Supreme Court. Kagalang-galang na po, marami po nakabitbit na mga pro-action ninyo, approval. Sana po, madinig niyo po ang aming panawagan. Kami po ay nakikiusap. Kung hindi niyo man madisisinan, basahin niyo na lang na ulit-ulit. Baka sakaling maisip niyo desisyonan
ang lahat ng petition, lalong-lalo na yung illegal arrest. Illegal arrest, sino ba nag-aristo? Pagulong Duterte! Gobyerno natin. Ang pulis! Pamumuno, General Torre! Pero sa totoo lang hindi na controversial ang Philippine National Police ngayon. Ang Armed Forces na. Kasi ang Armed Forces ngayon ang tinitingnan natin. Ano? So, nananawagan ako sa aking mga contemporary generals ng Armed Forces ng Philippine National Police. Magbasa kayo ng batas. At tingnan nyo kung saan kayo doon. Pag naintindihan nyo yun, alam nyo na rin ang gagawin nyo. Pero mukhang, meron akong kwento nga pala. May nakalimutan akong kwento eh. Ha? Yung kwento ko, alam ko yung mga nagiging general. Wala naman general na imahina, di ba? Si Secretary Gibong ha? Secretary Gibong Teodoro. Number 1 sa bar. Pero bubo naman. Hindi niya alam ang batas. Hindi niya alam ang mandato. Pati si Secretary ni Moria, hindi niya alam ang mandato. Hindi niya alam ang mandato. Because of balita-balita, nagiging bobo sila. Bobo! Kayo! Dahil sa balita, maraming salamat. Mabuhay ang Pilipino. Buhay! Buhay! Michelle Metran! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay Duterte! Okay mga karakot, dapat lang. Okay, bago tayo magtapos, mga minamahal, nais ko na tawagin yung mga malalayo na nandoon lang sa lugar na kayo magtago, dito kayo. At nais kong tawagin ang ating mamumuna sa pagkanta na sina